Kung, according to you, ayaw mo sa sugal, ayaw mo sa mga online casino dahil nililinta nito at pinipeste yung mga pinaghihirapang pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. With that, sumasang-ayon po ako sa'yo. Para sa akin, yung pananaw na yan at paniniwala na yan, tama. Ito lang po itanong ko na hindi ko maunawaan. Kung yan talaga yung pininiwalaan mo at gusto mong mangyari na maprotektahan yung mga manggagawang Pilipino na masunog lang yung mga pinaghirapan nilang pera sa sugal bilang isang congressman. Back sa ito sa random reaction video, no? Dito sa ating channel Michael Stories. Pala si Michael na ngayon, diretso tayo na hindi ito yung typical na issue lang, no? Kasi ang pinag-uusapan kasi natin dito yung regulation, pananagutan at kung paano ginagamit ang influence para magbenta ng isang bagay na may malaking social damage o kapag sumobra. Mga stories, no, bago tayo dumiretso, no, last content natin, ito yung tinalaki natin, ito yung about sa na-penalize siya, no, sa Gblink app, no, dahil sa iPhone giveaway nito ni Miss Ivana Alawi, no. So may may video ako no. Ngayon, mga stories, at may isang talagang video na parang nagkaroon ng committee sa isang Senado ba ito, no? Na tungkol sa PAGCOR na nagmulta ng 1 million, no? Dahil sa promo na may kinalaman kay Ivana. Pangalawa, ito yung post ni Sian Gasa. Meron siyang saloobin tungkol doon, no? Yung binaba natin ni Congressman Elise San Fernando, no? Ngayon, panoorin natin ito yung yung touch niya, no? Ito yung galing ito sa ito yung committee. So yung yung mismong ito. Mamimigay ng 100 iPhone 17 pero hindi pala kusang ibibigay yun. Dapat ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. At wala po kahit saan dito yung pagsunod doon sa sinasabi po na pinag-uusapan natin kanina at Standard Council, Authority, merong approval po mula sa PAGCOR. Hindi rin po nakalagay. Halimbawa, ito pong isang sikat to, si Osas. 2 Osas Pata. Millions of followers po to. Aray mo! Saan dyan na nakasulat na gambling can be addictive. Know when to stop. My question po, Madam Chair, is paano po ini-implement o ini-exercise ng PAGCOR ang kanyang regulatory power over these content creators and influencers? Madam Chairperson, I will, with your permission, I would like to answer. Congressman San Fernando, una po, totoo po yun. Meron pong sumusunod, meron pong hindi sumusunod. Ang akin pong gustong talakayin sa umagang ito ay yung pinunan ninyo na lumabas na ang isang online endorser tulad ni Ivana. Mm-hmm. Okay. Sa harap ninyo at sasagutin ko pong hindi po sila himingi ng permiso. Ano po ang ginawa ng PAGCOR? We fined the online gaming company 1 million pesos and together with that, gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. Okay, so ito stop muna, no. Mga stories, no, nilinaw ito yung promo na may pa iPhone pero hindi siya kusang, no, nabigay. May kondisyonis, kailangan mo mag-like, mag-subscribe o mag-follow isang online Gblink platform, no. Tapos may punto, no, may binibigyan din itong na ilang mga content creators. Wala raw nakalagay na walang na warning kagaya ng Gblink Active o yung know when to stop, no. At ibig sabihin, may usapin ng compliance at responsible messaging, no? At tapos ang tanong sa PAGCOR, paano nila ini-implement yung regulation? Well, ito yung yung sinasabi niya na yung meron heavier fine na
1 million pesos. 1 million pesos! Sure ka? Sa isang chibling? Seryoso ba kayo? 1 million? Come on. Mga chibling yan. Oh my goodness. Ito yung mga sorry sir, ito yung malaking bomba sa usapan. Sinabi rin na halos 50% ng online gaming operators illegal talaga. Oo. Pero dahil illegal nga, wala raw silang jurisdiction at mas masama pa yung iba nasa abroad pero gumagamit ng influencers ng mga Pilipino para mag-promote. Oh my goodness. Tapos ito nabanggit niya yan yung sa pag nag-ugnay sa pagko sa DICT, NTC, CICC or something sa mga endorsers, no? Nawarningan at na may kaso umusad. Binanggit na mahigit kumulan isang top endorsers na kasama sa ongoing ng mga kaso. May iba rin niya umaatras sa may iba umaatras at iba naman na nagbo-voluntary talaga atras. Okay? So, yun, may binanggit siya sa mga programa responsible gaming na may 24/7 hotline naman na nire-repair, na nire-rehab, no? At may self-exclusion at family exclusion na umaabot raw sa 15,000 approvals. Okay? So, mga stories, no? Ngayon naman, dadako tayo sa, sa loobin ni Sian Gaza. So, ngayon, panoorin natin yung sa loobin dito. Okay, ito. Ito yan yung So, panoorin natin, no? So, tayo natin. Oops. So, para may tayo. Hi. Good evening. Sian Gaza here. Okay, straight to the point. Kung, according to you, ayaw mo sa sugal, ayaw mo sa mga online casino dahil nililintan nito at pinipeste yung mga pinaghirapang pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. With that, sumasang-ayon po ako sa'yo. Para sa akin, yung pananaw na yan at paniniwala na yan, tama. Ito lang po yung tanong ko na hindi ko maunawaan. Kung yan talaga yung pinaniniwalaan mo at gusto mong mangyari na maprotektahan yung mga manggagawang Pilipino na masunog lang yung mga pinaghirapan nilang pera sa sugal, bilang isang congressman, someone in the position of power in the legislative body of the Philippines, bakit hindi mo po pinapalukala sa Kongreso or nilalabi sa mga kapwa mo kongresista na magpasa ng batas na gawing illegal lahat ng online casino sa buong bansa? Instead, right, ang pinag-iinitan mo at pinupuntirya mo ay yung mga influencers na nagpo-promote directly and indirectly ng online casino, just like Ivana Alawi. Bakit hindi mo punterihin yung taas? Kasi, first and foremost, wala naman mga influencers kagaya ni Ivana na magpo-promote ng sugal or ng online casino kung unang-una sa lahat, illegal ito. Why? Kasi natatakot ka na may mabangga ka na sobrang lalaking tao behind this industry. Kaya ang kinakaya-kaya mo lang ay yung mga influencers gaya ni Ivana. Well, wait lang So, yung sinabi niya yan, niya ata niya. Kung totoo man yan na mayroon siyang, may natatakot siya well, hindi ko rin alam yan, okay? Kung bakit siya bakit mga influence lang ang binabangga niya. Unlike sa mga, yung mga legitimate, yung mga, let's say, especially sa mga malalaking kumpanya, hindi ko pwedeng banggitin yon kasi mahirap na. Ikom sila sa bibig yun, okay? Yun, medyo, bakit kaya Kong? Oo nga, bakit kaya Kong? Bakit tikom kayo dyan? Wala lang tanong ko lang dyan Pero bakit? Okay? So, ilan muna ayoko nang dito itapusin yun. Kasi yun yung sa loobin niya yan Kasi nagtanong lang siya kasi hindi niya maintindihan. So, even din ako, hindi ko rin maintindihan. Ngayon, masters, ito yung aking take ko dito, Una, well, tama naman ng Parker na ipagmumulta yung company at pinapatigil yung promo. Kasi kapag ang promo mo ay nakaangkla na sumali ka, follow ka para may chance sa mamahaling premyo, Hindi na yan basta marketing lang Hatak, sa hatak traffic
yung hatak traffic yan eh. Papasok sa isang bishop prone na sistema. Okay. At kapag walang responsableng warning yan, mas lalo na yan nakakabattle kasi parang ang linis tignan ng lahat eh. Pangalawa, ito, rito ko sa inyo, oh my goodness, aray ko. Rito ko sa inyo, yung 1 million para sa malalaking operators. Seriously? Tapos kumpara sa para sa malalaking operators, come on. Kung sino ba na yan, yung multa na yan? Baryan lang yan eh. Baryan lang yan eh. Sorry pero hindi ko minamalit yung 1 million na yan malaking bagay. Pero, pagdating sa business na yan, ang dali ang kumita niyan. Imagine mo araw-araw, di ba? Araw-araw, makakamit yung mga ganyan. What for ito yung na yan? Yung multa, yung fine na yan. So, come on. Ay, nako. Napaka-obvious, man. Ang laki-laki ng kumikita. Sobrang laki-laki. Tapos, talagang tinitingnan nila yung cost of doing. Kaya ang tanong ko dito, gusto mo ba talaga natin ng deterrence o gusto lang natin na may ginagawa lang natin? Kaya, in fairness ako kay Isenda, sa tama yung tanong niya eh. O kaya tama yung hypothesis niya eh. May tinatago ka ba? O may takot ka talaga? Oh my God. Kaya yung yung 50% illegal na medyo nakakaba dito no? Kasi kung kalahati yung market illegal at nasa abroad pa yung iba ang labas niyan hinahabol natin yung kaya lang nating habulin eh. Well, di ba? Dito pa at diyan napapasok yung issue yung mga most of the influencers. Paano kung nasa iba yan? Nasa ibang lugar? Diba? O ibang bansa, sabi natin. Kasi sila yung may access point eh. Sila yung may tulay papunta sa maraming tao. Kaya natural lang na targetin sila ng mga regulation. Pero dapat linawin natin dito, Masters, hindi ito dapat mag-end sa influencers lang, okay? Kasi kung kung influencers lang ang mapaparusahan dito, pero yung illegal operations na nakakatakbo, para may mali sa sistema eh. Diba? Papat, ito, tungkol sa sinabi ni Sian Gasam, may isang punto siya, no? Pero may agree ako doon, pero may mga butas ako dito. May sa tanong na, kung talagang may sa online gasol na yan, bakit hindi pinupush ng iban lahat? Diba? Pero ito yung reality ko, no? Hindi ganun kasi kasimple ang policy, no? May legal na operators na regulated. Well, may regulated, may buwis, may rules, may set execution. Kung ibaban mo lahat na bigla, baka posible na lumakas yung illegal underground, no? Yun yung mas walang protection sa tao, eh. Pero hindi, di ba? Kahit sabihin natin regulation, pero malululong at mga kasama dapat doon yung pananagutan sa influencers. Pero kasi kung alam mo naman illegal yan, walang license eh. Tapos popromote mo pa. Hindi ka inosente, may ambag ka sa paghila ng tao papasok sa gasol eh. At ito naman, tungkol na naman kay ko, hindi ko inuusga ang motive niya for lang eh. Kasi yan eh, atake na yan eh. Diba? Pang-atake na yan eh. Kasi ang motive is hard to prove eh. Dapat sukatin dito output eh. Kung talagang seryoso ang gobyerno dito at mababasa sila, kailangan lang makita yung ganito na dapat mas malinaw yung may batas sa parusa inindo sa illegal na oil and gasol. Tapos mas mabilis yung mag-take down at pag-block yung mga illegal sites kasama yung DICT, NTC, di ba? Tsaka required na discourse sa lahat ng mga legal ads. Let's say yung warning, yung mga when to stop, di ba? At saka mas malakas yung protection sa mga ordinary Pilipino, hindi puro personal choice. Yung linya yan. Kasi alam naman natin na may voluntary, vulnerability yung mga iba eh. Di ba? Kaya nakakaawa ako. Minsan yung mga, minsan nag-rent ako ng comshop eh. Ilan na mga talaga vulnerability talaga yung tao. Naglalaro ng gasol. Sa PC Kaya nalulungkot ako eh. Kaya tama yung Kasi sinabi sa hearing kapag gipit ang tao, kapag nakikita niya ng si celebrity na nagpo-promote na yan, iisipin yan, baka ito yung ito yung way out. Delikado yun.
Diba? Kaya mga stories, ganito yan yung 1 million fine na yan, just a piece of ano lang yan. It's just a piece of paper. Parang ganito lang yan 1 million, ganito lang yan sa kanila yan Ito, tatama na yan. Yan na lang yan Yan lang yung tingin lang nila yan Pero ang malaki pero iba, kalabilang panig, yung malaking issue dito, yung kalahati raw illegal, ibig sabihin kahit anong pulido ng regulasyon sa legal side, kung illegal side, hindi nadudurog yan, talo pa rin ang publiko dito. At para sa mga influencers dyan, kung malaki ang platform mo, malaki responsibility mo, di ba? Wala kang takas dito. Hindi mo pwede endorse lang yan, tapos hugas kamay ka. Kasi kapag may nahatak ang tao, na masisira ng buhay dahil sa gasol na yan, hindi na yan basta content. Kaya sa mga manonood dyan, lahat ng mga premyo ay tulong. Minsan pa yan sa naka-gift wrap. Diba? Kaya mga stories, kayo, anong sa tingin nyo dito? Sapat ba yung 1 million sa multa o dapat may mabigat na parusa kapag may ganitong promotion? At saka dapat ba talagang gawing equally liable sa influencers kapag nag-promote ng illegal online gasol? May comment down below sa baba, mga stories. Kung gusto nyo ganitong opinionated vlog, tsaka practice, stay to the commentary videos. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, click the notification button sa ating baba. Mga stories, be part of ka stories, membership, So, versus 39 pesos. May mga price dyan, okay? Tapos yung, kung may bukal sa puso dyan, may Gcash o Maya para sa upgrade ko ng PC. Kaya currently naka-cellphone lang ako, okay? So, as always, mga stores, thank you and have a great night, stores. Bye!